Ito po yung gamit ni Dr. Pio Valenzuela, no? Ito yung kanyang original na damit. Isa rin po sa highlight ng museum namin. Ayun, may balon. Ito po ay tinatawag naming imprentang Minerva. Naging mahalagang bahagi din po ito ng Katipunan, no? And then dito po, yung tinatawag po naming death room, kung saan po namatay si Dr. Pio Valenzuela. And then makikita nyo, yung Reimagine Clinic na lang po, no? Or yung klinika po ni Dr. Pio Valenzuela. Dito mismo. Yes, dito po mismo yung lokasyon ng kanyang klinika. Good afternoon guys, this is Kuya Mario once again at welcome back po muli sa ating panibagong paglalakbay at pagtuklas. At nandito po tayo ngayon sa Valenzuela City, no? At meron po tayong pupuntahan dito guys na isa pong napakaganda po na bahay at isa po ito sa mga makasaysayang bahay dito po sa may Valenzuela, no? Ang pangalan po ng pupuntahan po natin is ito pong museo ni Dr. Pio Valenzuela na nakalocate po dito sa may Valenzuela City. So, ang background po nito is kaibigan po ito ng ating bayani na si Dr. Jose Rizal. So, tara, samahan niyo ako at ating alamin ang kasaysayan po ng museo ni Dr. Pio Valenzuela. So, let's go! Okay guys, bali nag-travel na rin tayo ng halos 2 oras simula sa Rizal papunta dito sa may Valenzuela, no. Pero itong binabagtas natin ngayon, ito raw ay Malabon. Sabi sa akin dun sa nagpagas ako dun kaganina. Tapos pagtawid daw natin na ilog, kasi may ilog tayo makikita diyan. Kung nakikita nyo diyan sa ibabaw, ang partition pala nito is Valenzuela na yung tawid diyan. So time check tayo. It's 11:44 AM at magtatanghalian na rin, no? So tanghali na tayo makakarating doon sa mismong museo. So ito pala ang itsura dito guys, so may mga old houses pa rin pala dito sa may Malabon, no? Ngayon, nakikita nyo sa left side natin. So ito na yung yung tulay. Valenzuela na raw ito pag tawid natin. Welcome Barangay Maysilo. So 12 minutes, doon na tayo. Daming mga kabahayan na pala dito sa sa dinadaanan natin, no. At kung titignan natin diyan sa may itaas, grabe, alas dikit-dikit na talaga. So bihira lang tayo magawi sa mga ganitong mga lugar, no, mga city. Pero siyempre nakaka-enjoy pa rin dahil na-explore natin yung yung lugar. Bali guys, ang magkatabi pala is Malabon tsaka Valenzuela, no. Yung base dito sa mapa na dinadaanan natin. So dire-diretso lang natin, meron pala tayo 6 minutes. Pero dito guys, may nakikita ako ditong arko ng Bulacan. Parang ang gulo. Wait lang Bulacan nga ito guys, sa harapan natin 1910. Tapos dito naman Malabon. Thank you City of Malabon. Ayun Bulacan. Tatanong tayo. Kuya, magtatanong lang. Ano ba to? Bulacan na to? Valenzuela. Bakit may dating Bulacan. Anong parte ng Bulacan to dati? Bando. Bando? Naging Bulacan, naging Metro Manila, naging city. Tapos nakuha ng Valenzuela. Oo, nakuha ng Valenzuela. Inano naman. Ito dati Rizal. Eto, Rizal. Kasi dati Rizal yan. Bulacan. Okay, naguluhan ako Sabi ko, ba't Bulacan na to? Dati Bulacan. Oo. Eto pala, Sakop ng ito, may kawayan dito ng Bando. oo. Eto pala, arkong bato no? Oo. Sige, salamat po Oo, salamat.
So guys, dati pala tong Ubando, Bulacan. Ngayon ko lang nalaman. Tapos dito, ito na raw is Valenzuela. Valenzuela na raw tong pinasukan natin. Pero ang ganda ng arko, no? Ang ganda ng arko ng Bulacan. Marami pa tayo dapat tuklasin dito sa lugar na to. Natutuwa naman ako dito sa mga sidecar dito, oh. Para ako nasa parating Pampanga. Ganito yun sa Pampanga oh. Yung mga bisikleta na may sidecar. Tapos may payong sa ibabaw. Diba? Parang sila, eco-friendly. Nakikita ko na. Nakikita ko na yung bahay ni Pio Valenzuela. Ganda. Yan guys, so ang laki pala nito. I'm so far away from home in this desert of regrets. Never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile, but I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. I will break your fall, even if you don't love me, even if you don't love me. Okay guys, bali dumating na tayo dito sa may mismong museum ni Pio Valenzuela. Dito tayo nagpark, oh. Yan, makikita ninyo. Yan, ang lawak ng parking nila dito. Tapos, makikita natin dito yung ganda ng museum dito sa may labas. Grabe, ang laki pala na ito, oh. Tapos doon may mga estudyante. Yan, ang lawak ng space nila dito, no. So kung pupunta kayo dito, is marami mga parkingan na pwede kayong mapagparkingan. So antayin lang natin yung kausap natin dito sa may labas. Good afternoon, Ma'am Jasmine. Good afternoon po. Opo. Ma'am Jasmine, opo. Pakilala po muna kay Ma'am. Okay po. Magandang araw po. Ako po si Yasmin Domingo, ang Administrative Officer 2 po ng Museo ni Dr. Pio Valenzuela. Ayun. At Museum Guide na rin po. Ayun. Okay. Salamat Ma'am sa pagpapaunlak po Walang dito anuman sa po. Ma'am, bigyan niyo naman po kami ng short history tungkol po dito sa museum po ni Pio Valenzuela. Sino po ba si Pio Valenzuela? Ayun. So, ang kinatatayuan po natin ngayon no, ay ang mismong bahay ni Dr. Pio Valenzuela. So, sino nga ba si Dr. Pio Valenzuela? No? Si Dr. Pio Valenzuela po ay isang anak ng Pulo o anak ng Valenzuela kung saan siya po ay naging mahalagang bahagi ng Katipunan. Siya po ang naging piskal noong panahon ng Katipunan kasama ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. So, naging mahalagang bahagi siya. Bakit? Dahil sila po ang tinatawag na ikatlo, kumbaga tinatawag na kataas-taasang tatlo na triumvirate. Ibig sabihin, Emilio Jacinto, Andres Bonifacio at Pio Valenzuela, sila po ang talagang magkakadikit. Kumbaga sila po yung pinaka nagtatag ng Katipunan. And then, hindi lang naman po kilala si Dr. Pio Valenzuela bilang bayani, kundi kilala din siya sa Valenzuela bilang isang lingkod bayan at doktor. So, mas nag-focus po si Dr. Pio Valenzuela bilang doktor sa lungsod ng Valenzuela. Kumbaga, parang kinikilala natin siya dito ngayon no, sa Valenzuela, kundi dahil sa kanyang naging mahalagang kontribusyon sa ating kasaysayan. And then, kung hindi po inyo na itatanong, no, ang lungsod po ng Valenzuela ipinangalan mismo sa kanya. Kaya kinikilala po natin siya ngayon dito. Na Valenzuela City. Yes, Valenzuela City. Yun. So guys, yun, nalaman na natin yung history ni Pio Valenzuela, no. So kasama pala siya sa sa Katipunan. Katipunan. Po. Naging mataas na miyembro po siya ng Naging mataas siya ng miyembro. So ma'am, tara, explore po natin yung buong museum. Okay pa. Okay. Dito ma'am, makikita natin, napakalaki pala na ito. Yes, sobra po. Actually, ito po yung typical na bahay noon ng mga elite or yung nasa mayayamang uri po ng lipunan noon. So, kung mapapansin nyo po, no, madalas po sa mga bahay dito,
noon ay ganito po ang bahay. Kung titingnan nyo po yung bahay po doon, Mm-mm. mapapansin nyo po Ay, yung oo. color blue pong bahay. Yun, opo. Diyan po nakatira ngayon ang anak, apo na po ni Dr. Pio Valenzuela na si Architect Arturo. Si Oo. Architect Arturo Valenzuela Jr. po ay naging mahalagang bahagi din po no, ng pagtatayo po ng museo natin. So ibig sabihin nandito po Yes. yung anak niya. Yung Yes po. anak po, apo. Apo na po. Bali apo. Opo, apo Oo. na po. And then yung mga lumang bahay po dito ay kadalasan na ganito po talaga yung itsura. Pero ma'am, dito, original po talaga na dito mismo. Yes, original po na dito mismo. Pero hindi po original yung taas niya po. Dahil ang pulo po kasi ay bahain na lugar. Okay. So ang ginawa po ng local government unit ng Valenzuela ay pinataasan po itong museo dahil ang bahay po ni Dr. Pio ay nakalubog na rin po sa baha noon. Kumbaga hindi na po siya pwedeng matirahan. And then dulot na rin po, dahil na rin po sa concern ng mga Valenzuelano, nagpetition po sila na sana gawing museo na lang yung lugar kasi sayang naman po. And then very historical din po kasi yung lugar talaga para sa mga Valenzuelano. Wow. Grabe, no? Buti na na-restore talaga Yes, siya, ma'am, salamat no? po sa local government unit po ng Okay. Valenzuela. So, ang ganda pala talaga ng kasaysayan, no? So, dati pala ito, guys, ito is nakalubog. Tapos, ginawa ng local government is, ni-restore nila, no? So, ang Yes ganda. Tara, Tara, pasok tayo pasok dun sa loob, tayo. guys. Ayan. Museum, napakalaki na ito. Hindi mo akalain na mayroong ganito dito, no? Yes. Kaya sa mga libre po, pwede po kayong pumunta dito anytime na gustuhin nyo po. Open naman po kami from Monday to Sunday, Okay. 9 a.m. to 4 p.m. po. Okay. So, walang bayad yan, ma'am? Wala pong bayad, libre po. And marami po kayong pwedeng magawa dito mismo sa lugar po namin sa Pulo dahil may mga parks po kami na malapit naman po dito. So bukod po sa museum, marami pa po kayong pwedeng mapuntahan. Okay, yun, no? Libre lang, guys. Punta kayo dito sa museo ni Dr. Pio Valenzuela. So, ma'am, tara, explore po natin yung loob. Tara po. Ayan, so bago po kayo pumunta ng museo, meron po tayong reception. Ayun. Kung saan dito po kayo magsusulat ng mga pangalan bago po kayo pumasok. Hi, ma'am. Good afternoon po. Ayan, mga admin nila, guys. Kung pupunta kayo dito, dito yung information. Yes. And then dito naman po, makikita natin yung AVR na tinatawag namin. Kung saan kapag may mga bisita po kami, ay dito po namin sila dinadala para ipanood lang po yung short context or background po ng museum po namin. Wow. Oo, kompleto, ah. Yes, kompleto Oo, po. may mga ano pa, no? And then yung AVR po na to ay ginagawa rin po naming mini libraries. Oo. Ang galing, ano? Yes. Pwede po silang magbasa-basa kung gusto po nila. May aircon pa, ah. Yes, may aircon po. Ang lamig. Malamig po siya. Oo. Ayan. And then dito naman po sa part po na ito, makikita naman po natin, no, yung diorama po na tinatawag kung saan ito po yung kwento ni Dr. Pio Valenzuela mula nung siya estudyante hanggang mamatay po siya noong 1950s. And then naging member po siya ng Katipunan at naging lingkod bayan po or naging governor po ng buong Bulacan. So talagang kaibigan niya talaga yung Yes. mga bayani natin, Yes po. no? Actually, naging inaanak niya pa nga po yung mga anak ng mga ilan po sa ating mga bayani. Kumbaga, naging godfather po siya. Oo. Ganon. Ninong, ano? Mga Ninong, ganun. gano'n po. So, ayan, opisina lang po namin yan. And then Okay. dito, makikita nyo po sa first part yung isa sa mga original na gamit po niya. Ito po yung gamit ni Dr. Pio Valenzuela, no? Ito yung kanyang original na damit. Usually po, makikilala natin si Dr. Pio Valenzuela sa kanyang kasuotan na puti. Kapag may nakita kayong isang bayani na madalas nakaputi at may taxi, kumbaga parang may ribbon sa na itim sa dibdib, siya po yun. And then ito po yung kanyang tungkod. Madalas na ginagamit niyang sombrero at ang kanyang sapatos. Wow. And then usually po nakikita kasi nila na parang may sunog po yung ditong part. Pero misconception lang po ng mga bisita kasi akala nila na nabaril si Dr. Pio. Pero actually ito po ay dulot lang po ng sunog noong pinasabog po ng mga Amerikano ang simbahan ng San Diego noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nadamay lang po ang bahay ni Dr. Pio. And then ito po yung kanyang naisalba. Itong damit. Oo. Grabe, original talaga ito, ma'am. Yes, ah. original po. Tumakas ang balahibo ko dito. Oo. Ayan. And So, ito then- pala yung mga saksi, no? Yes, ito Oo. po. And then, ito po yung balon. Isa rin po sa highlight ng museum namin. Ayun, may balon. Kilala po ito no, dahil ito po yung naaalala ng mga pasyente or naging pasyente ni Dr. Pio Valenzuela patungkol sa kanyang naging klinika noong panahon na yun. Kumbaga, yung clinic po kasi ni Dr. Pio Valenzuela bilang doktor ay yung mismong tahanan niya rin. And then, nanggagamot siya ng libre lang din po. So, wala rin pong bayad. So, doon po siya minahal ng mga Valenzuela. Ay, talaga? Yes, Ang bait po. pala ni, ano, no? Yes. Ni Dr. Pio, no? Ito, ma'am, original to. Dito Actually, mismo. etong alhibi po ay hindi na original. Pero yung Okay. mismong lokasyon po nito, ito po yung Dito original mismo? talaga. Yes, dito po mismo.
Ang galing ano. Pero yan, meron pa rin balon sa ilalim yan. Wala na po. Sarado na. Sarado na po. Sarado Pero na. actually, hindi po pala ito balon. Kumbaga, noong panahon na yon, parang imbakan lang po siya ng tubig na tinatawag na alhibe. Or sa kasalukuyan ay parang drum or balde po natin. So, imbakan Alhibe. lang talaga. Okay. Galing no, na-preserve pa rin yung mismong eksaktong lugar, no? Kung saan yung tubig. Yes. Sige, Ayan. So, yung mapapansin niyo pong mga diorama, mga kwento na lang po ito no, ng buhay ni Dr. Pio Valenzuela. So, kung gusto niyo pong malaman, puntahan niyo po mismo dito sa museum. Ayun. At itutour po namin kayo. Ayun, oo. Ayan. And then, makikita nyo, yung Reimagine Clinic na lang po, no? Or yung klinika po ni Dr. Pio Valenzuela. Dito mismo? Yes, dito po mismo yung lokasyon ng kanyang klinika. Ayan, makikita. Yung mga gamit, original pa po lahat yan. From, yung gamit niya po mismo, yung bag niya, yung bed, Oo. and then yung mga gamit po doon na pang-medicine. Mga original Grabe, po yun. no? Na-preserve pa rin talaga, Yes ma'am. po. Ayun mismo, yung mismong higaan ng Yes pasyente. po. Yes. Original din yan. Original din po. Kumbaga parang donation na lang po no, ng kanyang mga kamag-anak, Oo. kanyang mga anak at apo. Nakipag-coordinate din talaga mga Yes, kamag-anak, nakipagtulungan no? po Oo. sila. So sa second floor naman po, meron pa po tayo ikalawang bahagi kung saan nandun naman po natin makikita yung mga furnitures or yung mga, ilang mga original pa rin na gamit ni Dr. Pio Valenzuela. So Sa mas taas. makikilala po natin siya sa taas. Ayun. So guys, akit daw tayo doon sa may taas. Andun daw yung mga original na kagamitan ni Dr. Pio, no? Ito yung paakyat sa taas. Sige po, tara. Ito ma'am, itong nilalakaran natin ngayon, ito po ay original pa rin ba? Hindi na po. Actually. Hindi na. Kumbaga parang ni-restore na lang po Ni-restore na ito lang rin. sa Okay. original po niyang itsura. Pero yung bahay niya ganito rin kalaki talaga. Yes, ganito rin po Ganito yung rin. kabuuan. Yan. Sige, akit tayo ma'am. Ang ganda ng pagkaka-restore, no? Yes. Maganda naman po actually, masasabi natin. Yan. And then, ito po. Ay, wow, ang welcome ganda. po sa second floor. Para ako nasa palasyo, Ayun din po yung madalas na sinasabi Oo. nila. Ayan. So, dito po sa ikalawang palapag, makikita natin ng ilang mga gamit na original pa. Pero ang mas marami po dito ay mga replika na lamang. Replica. Yes, Okay. replika na lamang po. Dito makikita natin yung buhay ni Dr. Pio Valenzuela nung siya nag-aaral pa lamang, estudyante, bago siya maging kasapi ng Katipunan. So, yun. Yung kanyang table, study table, and Oo. then yung kanyang mga cards, or naging grado noon sa UST, Universidad de Santo Tomas. So ibig sabihin, ma'am, andito rin po yan. Yes, ito po ay mga scan copy na lamang po. Kumbaga, Okay. original pero parang Xerox na lang po. Sinerox na lang. Ang galing, ano? Yes, ang madalas pong grado niya ay bueno at aprobado. Ano ibig sabihin nun? Ang bueno po means good, ang aprobado ay pass, at sobresaliente po means excellent. Oo. Pero nung time po na ito, si Jose Rizal lamang po no, ang nakakakuha ng sobresaliente. So, ganun po siya kagaling. Kagaling talaga. Oo. Talaga, magkaibigan pala sila ni, Yes po. ni Rizal. Ano? Actually po, si Dr. Jose Rizal, nung ipinatapon po siya sa dapitan, isa po si Dr. Pio Valenzuela po ang naging mensahero ng Katipunan para kausapin si Dr. Jose Rizal. Kumbaga siya po yung lumapit kay Dr. Jose Rizal para imungkahi yung magaganap na revolusyon noon. And then, ang sinigot po ni Dr. Jose Rizal ay hindi pa nga po ganap na kaya ng mga Pilipino dahil kulang po sa pera, pambili ng armas, at ng makakain ng mga Katipunan. So, ayun po yung kanyang si naging sagot. Dr. Pio, no? Yes. Sa kasaysayan natin, Yes po, mahalaga, naging no? mahalagang bahagi po siya. Oo. Ayan. Dito, ma'am, ano po ito? Ito po ay tinatawag naming imprentang Minerva. Naging mahalagang bahagi din po ito ng Katipunan, no? Kung saan si Dr. Pio Valenzuela po, ang isa sa mga nagsusulat ng dyaryo. Kung ang tawagin noon ay ang kalayaan ng Katipunan. So from 300 members ng Katipunan, umabot po tayo ng 30,000 members ng Katipunan dahil po sa nabasa nilang dyaryo. Ito, ma'am, gawaan ng dyaryo? Yes, ito po yung parang printer po nila. Wow. Printer po nila noon. Grabe, no? Original talaga, no, ma'am? Ito po ay replica na Replica. lamang, pero ito po yung itsura ng Ganito ang original itsura. na Oo. So guys, makikita nyo dito yung itsura ng nung printer nung araw, napakalaki. Pakalaki pa po. Oo. Ito, ma'am, ano po ito, ma'am? Itong Ito yung parang keys po. Kung baga sa computer ngayon, yung parang keyboard po siya. Ito po yung ginagamit nila pang sulat. pang-tatak, parang yes, ganon. parang ganon. Oo. Parang keys. Haligi ng Katipunan. Oo. Haligi ng Katipunan pala, no? Haligi ng Katipunan. And then dito po sa ikalawa,
Dito naman po kinukwento si Dr. Pio Valenzuela bilang miyembro naman ng Katipunan. Oh, So, sige. opo. Naging yan. miyembro na po siya talaga Yes, ng eto ano. member na po siya. Kagaya nga nung nabanggit ko po, no, si Dr. Pio Valenzuela po ang isa sa mga pumunta kay Dr. Jose Rizal nang ipatapon ito sa dapitan. Mm-mm. Kasama niya po dito ang asawa ni Dr. Jose Rizal at isang bulag dahil si Dr. Jose Rizal po ay ophthalmologo. Noong panahon po na yon ay bawal pong lumapit kay Dr. Jose Rizal ang kahit sino bukod sa magpapagamot at ang kanyang pamilya. Okay. Since si Dr. Pio po ay hindi naman niya kaano-ano, gumawa ng paraan si Dr. Pio po para makalapit sa kanya. Kung kaya't sinama niya po ang kanyang pamilya. So, ganun po yung naging taktika nila noon. Oo. Para makalapit si Pio Yes. kay Rizal. Yes. Okay. And then, ito po yung mga minutes of the meeting po ng Katipunan. Ayan. And then, diary po ni Dr. Pio Valenzuela. Oo. Grabe guys, oh. Andito lahat, oh. Talagang mga na-preserve po talaga, no? Yes. Mga totoong sulat po talaga nila. Ito po, totoong sulat po Yes. nila to. Yung mga nandito. Yes po. Mga sulat kamay po talaga nila. Ang galing. Doon nakuha to sa talagang bahay niya mismo dito. Actually, ito po mga gamit na ito ay kinuha na po sa mga archives po natin. Halimbawa po ng UST Archives, kung saan po siya nag-aral. And then iba pa pong mga arkibo na i-display lang po natin. Okay. Doon na mismo para sa Yes. Sa mga pinag-aralan. Yes. Pinag-aralan niyo na eskwelahan. Sa UST po. UST. Ayan. Ang galing, ano? Ayan. Di mo akalain na may ganito pala dito, Yes ano? po. Kaya sa mga makakapanood po, sana po bumisita po sila dito sa museo. Bisitahin niyo to, guys. Promise, Para ang ganda. marami pa po silang makita. Oo. Ayan. And then dito po sa part na ito, ikinukwento naman po no, si Dr. Pio Valenzuela bilang isang lingkod bayan or public servant po. Mm-mm. So makikita niyo po dito yung portrait niya, and then Okay. yung kanyang mga naging libro nung siya naging doktor. Mm-mm. And then ito po yung ano namin, kumbaga simbolo po no ng pagtakbo ni Dr. Pio Valenzuela bilang gobernador na siya po ay nadaya. So may sapatos po siya diyan. Bakit may sapatos na sa loob? Simbolismo lamang po siya no, na si Dr. Pio po ay nadaya noon dahil nung tumakbo po siya, laban po kay Juan Carlos, ang nagwagi po noon ay si Juan Carlos. Oo. And then hindi po kasi siya kumbinsido na siya ay natalo, kung kaya ang ginawa niya po ay nagpa-recount po siya. So, kumbaga si Dr. Pio Valenzuela yung isa sa mako-consider nating unang nagpa-recount sa kasaysayan. Okay. Ayan. Saan ba siya tumakbo, ma'am? Bilang gobernador po ng buong Bulacan. Sa Probinsya Bulacan? ng Bulacan. Oo. Yes po. Oh, So, ganun sa po yung buong ano niya. Bulacan pala siya, ano, no? Tumakbo, Yes. no? Apo. Pero, nung, ano niya, nadaya siya. Opo. Tapos, Tinaas niya po yun sa mataas na hukuman sa Supreme Court, pero 4 months na lang po no, bago yung termino niya, saka po siya idineklarang panalo. So yung 4 months na po na iyon ay ginamit niya na lang sa paglilingkod, and then tumakbo po siya sa pangalawang termino kung saan nanalo pong muli siya at doon niya na po pinagpatuloy. ay, doon na, Yes, pinagpatuloy, doon niya na no? po pinagpatuloy. Nadaya pala siya, no? Grabe rin pala ang pinagdaanan ni Dr. Pio, no? Yung libro niya, ma'am, ito, ganito karami, no? Ito po, ganito po karami yung mga kanyang medical books na binabasa po noon. And then, ito naman po, yung, kumbaga, halimbawa po ng kanyang tanggapan or yung kanyang opisina, kung saan makikita nyo po sa larawan, yung original na larawan, pero ito po ay replica na lamang. Okay, Hindi na replica po lang. original. Yan. Pero talagang kinuha rin talaga nila, no? Yes. Based Parang dun sa, ano, gaya-gaya. ginaya dun sa may picture. Yes. Ang galing, ano? And then dito po, yung tinatawag po naming death room, kung saan po namatay si Dr. Pio Valenzuela. Actually, ang alam po ng karamihan ay namatay siya dahil sa giyera, ganyan. Pero ang totoo po, si Dr. Pio Valenzuela ay namatay na sa katandaan. Siya po ay namatay noong 86 years old siya dahil sa sakit na pneumonia. So, siya po katulad ni Emilio Aguinaldo, siya po yung mga pinakamatatandang revolusyonaryo na nabuhay. Okay. Ilang taon na siya nung namatay siya, ma'am? 86 years old na po siya. 86. So, dito mismo yung Sa eksakto. eksaktong higaan na po Oo. yan. Ay, dito pala siya, guys, oh. Namatay mismo. Pero ito, mga, Ay, yung mga gamit dito po, original pa po siya. Original so, pa? Mga original, yung aparador, yung kanyang Oo. vanity. itong mga cabinet niya. Yes, mga Oo. cabinet pa, original. Original. Oo. Yung higaan, ma'am, original din po Yes yan. po, original din po. Yan pala mga saksi dito, no? Yes, mga saksi sa pamilya Valenzuela po. Oo. Ang ganda ng bahay, ano? Yes. Naganda nila talaga. Tapos ano yun, ma'am, yung picture po doon? Ito po yung kanyang burol. Nilagay po namin dito para makita po ng mga visitors po natin. Ito po yung siya ibinurol sa bahay mismo kung saan
binisita po siya ng mga artista noon na malapit lang po na nagsushooting. Oo. Dito na pala siya, Dito rin po sa bahay sa na bahay na to binurol. Ayun, original pala yung niya na picture na yan. Opo, original din po siya na pinalaki lang po, kumbaga. Oo. So, Grabe, no? ayun. Meron pa po tayong last na kwarto dito kung saan doon naman po ikinukwento si Dr. Pio Valenzuela bilang bayani po ng Valenzuela, ng lungsod ng Valenzuela. Ayan. So, sige po, dito po tayo. Dito Ayan. tayo. Ayan guys, may mga bumibisita rin. Punta kayo dito kung gusto ninyong makita yung actual. Ayan. So, dito naman po, kinukwento yung si Dr. Pio Valenzuela bilang ama ng Valenzuela, ng lungsod ng Valenzuela. So, kung mapapansin niyo po muna, trivia lang po, no? Okay. Ito po ay miniature ng isang simbahan, ang simbahan po ng San Diego de Alcala, na mapapansin niyo po. Ngayon sa bintanang ito, ayun Ayun, po yan. yung kanyang Ayun yung bell torre. tower. Yes Oo. po. Kumbaga, ang simbahan po na ito ay kasing tanda na rin po no, ng simbahan ng lugar ng Valenzuela, lungsod ng Valenzuela. So, ang simbahan po ay 402 years old na po, which is Okay. kasing tanda na rin po ng Valenzuela na 402 years old. Ipinagdiriwang po namin ang aming anibersaryo, araw ng Valenzuela na tinatawag, tuwing November 12. Okay. So, ang simbahan po ay, ang original na lang po ay yung bell tower. Okay. Dahil ito pong bahaging ito ay nabomba po ng mga Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig. So kung makikita ko siya doon sa original na, modern na siya. Modern na po yung ito. Pero pwede nyo rin po siyang bisitahin, sir, sa pwede po kayong maglakad. Malapit lang po itong simbahan. Oo. Pwede naman po siyang pasukin or makita itong bell tower, Bell tower. ngayon. So, Okay. pwede pa rin po siyang bisitahin. Mm-mm. So, Sige. ayun. Ito pala yung tsura, no? Malaki ang simbahan, no? Ito. Ayan. And then, sa last part po ng tour namin madalas, ay pinapakita po namin yung gawad Dr. Pio Valenzuela na tinatawag, kung saan ito po ay isang parangal no, na ibinibigay po or iginagawad sa mga Valenzuelanong nagbigay ng karangalan sa aming lungsod. So, ang halimbawa po nito no, ay si Miss Glyza De Castro, Okay. isang artista. Siya po ay taga Valenzuela din, sa hindi po nakakaalam. And then, si Mark Logan. Mark Logan. Yes. At iba pa pong mga Valenzuelanong nagbigay or nagkamit ng karangalan. Lilipat na ako ng Valenzuela. Pwede lang po. No? Pero yun po. So far, yun lang naman po yung makikita natin dito sa museo. And pwede pa po kayo makatuklas ng marami pa po pag pumunta po kayo. Sige ma'am, invite na lang po natin sila no, Okay. sa mga gusto pumunta. Okay, so sa mga gusto pong bumisita sa Valenzuela, pwede nyo pong puntahan ang museo ni Dr. Pio Valenzuela dahil matututo po kayo ng nakaraan, matututo kayo sa kasaysayan at marami pa po kayong malalaman papatungkol sa lungsod ng Valenzuela. And then hindi lamang po itong pwede nyo mapuntahan or makita dahil may mga ino-offer pa po kaming mga parks na pwede nyo puntahan. If malapit lang po kayo dito, pwede po kayo sa may Pulo River Walk na tinatawag po namin. Bagong bukas lang po siyang park po na pwede nyo pong lakaran, pwede nyo pong pasyalan. At marami pa pong iba dito. Ayun. So, yan Maraming lang po. salamat po Ma'am Jasmine no, sa pag-entertain sa amin Okay. dito. Okay. Salamat Salamat din po. Okay guys, pababa na tayo no. At meron pang bisita sila ma'am galing mga taga Japan. So, tingnan naman natin yun dun sa may labas. Ito yung hagdan talaga, ang ganda oh. Yan oh. Nandito na yung mga bisita nila na taga Japan. So, buti na accommodate tayo. So, labas na tayo. Okay ma'am. Aba. So, punta naman tayo dito sa may labas. Tingnan natin kung ano yung makikita natin dito sa may labas guys. Ayan, yung original na hagdanan nandito pa rin. Nakalagay dito museo ni Dr. Pio Valenzuela. Tapos dito may mga upuan. Ganda ng hagdanan no. Pero hindi na diyan pwede dumaan eh. Nakalak doon sa taas. Tapos meron dito monumento ni Dr. Pio. Ayan, ang ganda, liwalas dito. Explore lang natin dito sa may gilid para makita nyo din. Ganda oh, pinaganda talaga oh. Yung labas oh. Dito tayo. Ano kaya meron dito sa may gilid?
Hagdanan din, paakyat. Doon sa may taas. Ayan. Dito kasi sarado na eh, no? So, yun doon lang talaga sa may pinakaloob. So, yun lang pala yung makikita dito. Sa pinakaharapan. Dito sa may gilid kaya. Tingnan natin kung ano meron. Wala na. Doon na to, yung parang may mga ano na mga estudyante. Parang plaza nila. Ito yung palabas dito, guys. Ikot ko na kayo, Sakto to papunta doon sa may parking. Ayun yung mga estudyante, guys, Dito sila nagpa-practice. Diba? Oh. May pwesto dito yung mga bata, no? Para doon sa pagka-practicean nila. Kasi ito, linis din ng CR, Punta na kayo dito sa Pio Valenzuela. Ayan. So, punta natin yung yung doon yung bahay nila ng apo ni Pio Valenzuela. Ayan. Yung bahay daw ng apo ni Pio Valenzuela is nandoon sa may gilid. So, pupuntahan natin 'yon. Okay guys, bali tapos na tayo dito sa museum ni Pio Valenzuela. Daanan lang natin yung bahay ng mga apo niya dito sa may gilid. Sa may gilid lang, napakalapit lang eh. Makikita natin dito. Opo, salamat din po. Opo. Ito guys, yung bahay ng mga apo ni Pio Valenzuela, nandito. Pero mababa na siya eh. Kaya makikita natin dito. Binaha na. Yan guys, binaha na siya. Yung ilalim, yung pinaka first floor, binaha na. Tapos yung second floor, siguro may tao pa dito. Bali yung apo daw ni Dr. Pio is architect. So dito raw yun. May wheelchair pa dun sa ibabaw. Makikita natin dito, lapitan natin guys. Ayan sayang ayan yung bahay kinain na ng baha. So tara. At puntahan natin yung yung simbahan nila dito. Malapit lang, kita naman dito yung tore. Ang simbahan ng San Diego de Alcala. So paglabas lang natin dito, nakita ko siya kanina. Pagkaliwa natin dyan, malapit na siya dito At pasyalan na rin natin. Pagka nagpunta kayo dito guys, yun nga lang, ma-encounter nyo talaga dito. Marami talaga mga sasakyan na. Pero all in all, okay naman. May mga enforcer naman. Maganda naman yung flow ng traffic dito. Hindi naman yun talaga nag-i-stuck yung mga sasakyan. Dire-diretso pa rin siya. Napansin ko dito guys, yung mga bahay dito, parang medyo malalim siya. Parang nalubog, parang ganon. Mabababa, yung katulad nitong bahay na to, yung pinaka-flooring andun sa may ilalim. So dito tayo sa may right side. Ito yung kanilang simbahan. Parokya ni San Diego de Alcala. Ito. Ang sabi ni Ma'am Jasmine kanina, ito daw ay modern na. Pero itong nasa kanan natin, ito daw yung original na tower pa rin. Ayan pala yung itsura, Malaki rin pala itong simbahan nila. So, dumating na tayo dito sa may simbahan ng San Diego de Alcala. Ayan. Napakalaki rin pala na ito, guys, Ayan, nakikita ninyo sa taas. Luma na rin daw to Pasukin natin. Okay. Itong loob pala is hanggang doon lang sa may dulo. Guys, ito yung pinakaloob ng simbahan ng Valenzuela. Ayan. Makikita natin dito yung mga imahe ng Cristo and then Mama Mary sa right side. Dito tayo. Sa kanan. Ito, nandito rin pala si St. Francis of Assisi, sa right side natin. So dito sa may gilid, ito talaga yung tinitignan ko kanina pa yung kanilang bell. Hindi ko alam kung saan yung nito, yung daanan nito. Pero sarado kasi siya. Pero yun yan ang itsura niya. Yung taas.
Sarado na. Katabi pala na ito, eskwelahan. Oo. So, ayun. Dito na rin nagtatapos yung ating video, no? At maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa ating episode. At kita-kits pong muli sa ating susunod na vlog. Salamat po. It's been a long time, but I remember it well. Just like the photo we keep on the shelf. Oh, we were young. Oh, we were young. Now 10 years have passed and we're still locked in time. I don't take for granted the years that go by. Started with a gaze, here we remain. All of the moments collected in time, perfectly bound like your hand fits in mine. Lucky to find what we're both looking for in this life. My heart is aching, but somehow in all the right place.